SMB, palpak na naman ang nakuhang ika-4 na import na si Malik Pope at siya ang tinuturong dahilan kaya isang masakit na talo ang nakuha nila. Unang quarter, biglang naiwan agad ang SMB down by 9 points at mukhang hindi gumanang ika-4 na import ng SMB na si Malik Pope at tanging si Junmar pa din ang pilit na humahabol para sa SMB habang ang import ng Northport pilit na nilalayo ang kalamangan nila up by 8 points last 2 minutes. Sinabunan pa ng NP ang SMB na naiwan sa 16 points habang NP 32 points na. Itong si Kadim Jack habang papatapos ang unang quarter walang patawad at nakaka-jumpers pa na halos double-double na agad ang nakuha niya. Ikalawang quarter, nag-slow down ng konting NP dahil sa kanilang turnovers at maling pasa. William Navarro, 5 out of 5 sa kanyang shooting para mamagapang lalo ang lamang nila. Plus ang extra dakdak ni Kadim Jack at big 3 ni Monson. Nice move naman ang malalim na hugot ni CJ Perez dito. Sinusubukang habulin ang malaking kalamangan sa kanilang full force efforts. Bumaba sa 11 points ang lamang ng NP. Numinipis ang oras sa first half, medyo may green light ng SMB. Kilala din naman ng SMB with the bangya ni CJ Perez. Arvin Tolentino tumatawa sa free throw, malamang may nakakatawa at dahil sa kanya, lumulobo na naman ang kanilang kalamangan. Habang sa kabila, Malik Pope mas mabagal pa sa Santo Papa ang performance. William Navarro 15 points na agad sa first half, grabe yan. At yan ang dahilan kaya hirap na hirap makahabol ang SMB sa kanila. Ganito pa rin ang sitwasyon ng SMB. Ikatlong quarter, mas namagapang kalamangan ng NP dahil sa tres ni Nelly at combined efforts ni Jack at Arvin. At ang SMB naghahabol ng 22 points. Parang pinaglalaruan lang sila ng NP dito. Tinatawanan nga lang sila ni Arvin. Ika-4 na quarter, pagpasok ni Motaw Tua, nakahabol ang SMB. 12 points ang binandera niya at biglang baba sa 7 points na lang ang hinahabol ng SMB. Under 5 minutes, nalalagkit ng NP dahil sa good defense ng SMB. 3 puntos na lang ang deficit hanggang sa tumabla ng laban at na-pressure ng NP dahil sa momentum ng SMB at lumamang pa nga sila ng isa. 26 dying seconds pero dahil sa good jumper ni Jack, nabuhayan ulit ang NP dahil lamang sila ng isa. At na shot clock violation pang SMB kaya talo sila. Alam niyo ba kung anong dahilan ng pagkatalo ng SMB? Palpak na import, ika-4 pa naman yan. Nung nag-adjust ng SMB si Tautua ang ipinalit kay Pope, gumana yun eh. At yun ang dahilan kaya nakahabol ang SMB. At huling-huli ng adjustment na yan, masakit na talo ang nakuha ng SMB ngayon. May pag-asa pa ba sila sa playoff contention? Dugtong na rin natin itong bagong update na nakaalap natin. Ayon sa latest post ng official page ng Magnolia Hotshots, may isang big man daw ang papakawalan nila at tinutukoy umano si James Laput na halos nalalanta na lang sa bench. Sa katunayan, nagsimulang maupo ng madalas si Laput nung dumating si Lucero sa kanila. Halos kay Lucero na lang kasi inaasa ni Coach Chito ang trabaho habang kanilang tallest big man hindi na hinahasa. Ganun ang sakit ng mga big team. Si Laput halos nagka-coverage na lang ngayon ng 3 points per game compare nung una siyang kinuha na umabot pa yan ng 8 points per game. Ano ang bagong plano ng Magnolia? Ile-let go na lang daw nila ito at ibababa sa roster tapos may kukunin daw silang isang big man na hindi pa natutukoy kung sino. Alam nyo, sayang si Laput. Kailangan talaga nyo masanay sa bardagulan. Diyan ang weakness niya eh. Mukhang isa na namang career ang masasayang. Ang Magnolia kasi, short rotation din ngayon. At ibang-ibang kanilang nilalaro kasi wala silang endgame. Magaling sa una pero biglang shutdown pala sa dulo. Noon pa man puro guards lang din kasi mga kinukuha kaya parang wala din silang pundasyon. Yung tipo na pinakawalan nila si Gio tapos isang guard rin palang kukunin sa draft. Parang wala pa rin nagbago. Kailangan nila magkaroon ng legit na shooter or wingman. Tapos isang legit na big man. Kahit yan lang sapat na. Kasi yung kalibre nila nandyan na yan eh. Kulang lang sa pyesa. Kung itong si Laput ibabagsak sa roster, dapat kunin na nila si Sista na wala pag-aalinlangan. Sa tingin nyo, bagay ba si Sista sa kanila?